sandali. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. Ate, kukunin ko na po ang cellphone mo. Ruben, tingnan mo ko. No, Aalisin ko yung tuwalya, ha? huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mainam sa isang ama ng tahanan ang mangarap para sa kanyang sambahayan. Kahit na nga ito'y hindi madaling isakatuparan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Mahaba na rin pala ang karanasan mo sa panaderya? Medyo po, ma'am. Dahil 5 years po ako naging panadero sa aming probinsya. Ay, sabagay. Mukha kang mabait. Rekomendado pa ni Greg. At may experience na rin sa trabahong ito. Kaya, okay, sige. Tanggap ka na. Naku, maraming salamat po, Ma'am Madel. Pangako po, magsisipag po ako. Aasahan ko yan. Ay, siya nga pala. Po. Stay in ka rito, ha? Okay po. Buti nga't hindi na ako mangungupahan pa. Buti rin. Dahil lagi tayo magkakasama. May sinasabi po kayo, ma'am? Ang sabi ko, mabuti naman at payag ka. Actually, nasa abroad yung kapatid ko na may-ari nitong bakery. At hirap ako na walang assistant dito eh. Kaya, ikaw ang gagawin kong assistant. Pinayagan mo yung asawa mo na magtrabaho sa Maynila. Ngayon, nalulungkot ka dyan. Kahit naman wala siya rito, lagi mo naman siya nakakausap sa cellphone. Iba rin po kasi narito siya at kasama namin, Nay. Tulad ngayon, may lagnat ang bunso namin. Pero tayong dalawa lang pong maasikaso kay Junior. Joyce, maging matatag ka. Abay, ibaling mo ang pansin mo sa mga gawaing makabuluhan nang hindi ka lagi nagmumukbuk dito. Parang mahirap pala, Nay. Sa loob po kasi ng 15 years, mula nang ikasal kami ni Ruben, ngayon lang po siya napalayo sa akin. Mahirap naman kasi kung sasama ka agad kaming lahat sa kanya. Totoo yun. Baka umuwi lang kayo rito ni Bigo at Luhaan. Tulad ng iba nating mga kababayan. Kaya nga sabi ko, maging matatag ka. Dahil kahit matagal na kayo mag-asawa, kailangan nyo pa rin makipagsapalaran para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Ang gawin mo kapag nalulungkot ka, manalangin ka. Sa kanya bubuksan ang puso mo at madarama mo. Gagaan ang dalahin mong lungkot. Ruben, tanghali na. Kumain ka na. Sige po, ate. Tatapusin ko lang itong paglilinis dito sa panaderya habang walang bumibili. Ay, mamaya na yan. Hindi naman kailangan apurahin eh. Sabayan mo na akong kumain. Ho? Malungkot kasing kumain kapag mag-isa. Sige na, sabayan mo na ako. Nagluto ako ng masarap na ulam. Gusto ko matikman mo. Kasi po, ate Madel. Halika na. Magtatampo ako pag hindi mo ako pinagbigyan. Mahal. Mabait ang amo ko rito at maayos magpasahod. Kaya nagpadala na ako sa'yo. May konti rin akong itinabi dito. Natutuwa naman ako at maayos ang kalagayan mo dyan. Alam mo, Ruben, miss na miss ka na namin ng mga bata. Miss na miss ko na rin kayo. Kaya lang kailangan magtiis eh.
para mapaghandaan kong pagdating nyo rito. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, mahal. Ruben, Ay, pwede ba ako magpasama sa'yo ng mamili? sige Joyce, may utos sa akin ng amo ko eh. Tatawagan na lang kita uli. Bye. Ate Madel, sige po. Anong oras po tayo aalis? Akala ko hindi mo na ako mapapansin. Pasensya na po. Tinapos ko lang kung pakikipag-usap ko sa misis ko. Alam mo, maswerte yung misis mo. Oh, Mabait ka na. Guwapo pa. Uy, mukhang hiyang ka sa trabaho mo. Kaya naman dala, ha? bakit mo naman nasabi yan, Eh, Greg? dahil, tinan mo naman, ang laki ng itinaba mo, ha? Ayaw niya kasing tanggihan ko mga ipinapakain niya sa akin eh. Ha? Nahihiya na nga ako eh. Pre, huwag ka magalit, ha? Ha? Pagkain lang ba ang ipinakakain niya sa'yo, ha? Greg, ano ibig mo sabihin? Alam mo, lahat ng nagtrabaho kay Madel, nakakarelasyon niya. Ano? Nakakarelasyon niya. Eh, Oh. Kayo, may relasyon na ba kayo, ha? Aminin mo na, sige na, hindi ko naman ipagkakalat eh. Kung ganun, tama pala ako sa hinala ko na may gusto sa akin. Oh, naku. Kaya napakalapit niya sa akin. Naku, pre, patulan mo na. Ha? Patulan mo na, pre. Wala naman dito asawa mo eh. Pagkakapera ka na kay Madel. Naku, mababawasan pa ang pangungulila mo sa misis mo. Hindi ko gustong madalas na pagpapakita ng motibo sa akin ni Ate Madel. Paano ko kaya siya maiwasan? Kung may ibang trabaho sana ako malilipatan, lalayuan ko na siya ng tuluyan. Ruben? Si Ate Madel, lumabas sa banyo na nakatuwalya lang. Ruben! May uutos ako sa'yo. Ate, bakit po kayo lumabas ng banyo na nakatuwalya lang? Kasi nakalimutan ko yung cellphone ko doon sa kwarto. Ha? Pakikuha mo, please. Gusto ko kasi dala ko yun kahit naliligo ako. Sige po. Ay, sandali. Wait. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. Kukunin ko na pong cellphone nyo. Ate. Sandali. Tingnan mo ako. Aalisin ko yung tuwalya, ha? Huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Yan pala ang problema mo kina Madel. Oo, Mang Pablo. Gusto ko mabigyan ng magandang bukas ang pamilya ko. Kaya ako nakipagsapalaran dito sa Maynila. Pero dahil sa panunukso ng aking amo, para pong napipintong mabigo ang pangarap ko. At ayoko pong mangyari yun. At gusto mong umalis doon, pero wala kang trabaho. Opo, Mang Pablo. Sa mga customer namin, kayo pong nakagaanan ko na ng loob. Kaya po, naikwento ko sa inyong problema ko. Sa bagay na yan matutulungan kita. Totoo po. Oo. Supervisor ako sa isang pabrika. At siyempre naman hiring kami ngayon. Talaga ho? Kaya may papasok kita doon. Naku. Pati na ang iyong asawa kung gusto niya. Napakalaking tulong po niyan sa amin, Mang Pablo. Makakasama ko ng misis ko. Pareho pa kami magkakatrabaho. Tatawagan ko po sa kagad para makapunta dito. Pero, Mang Pablo, pwede po bang una niyo akong i-rekomenda para ho mapagandaan ko pagdating dito ng misis ko? Oo. At sa inyo ko na rin ipauupa ng mura ang isa kong paupahang bahay. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. Hanga ako sa katapatan mo sa iyong asawa.
At sa kagustuhan mo makaiwas sa tukso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ruben? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit mo? Pasensya na po, Ate Madel. Magpapaalam na po ako sa inyo. Aha? Aalis ka na rito? Oho. Ayoko na hong maulit pang ang mga ginawa niyong panunukso sa akin. Ruben? Mahal ko pong asawa ko at ayoko mawasak ang pamilya namin. Kaya bago pa ako mahulog sa kasalanan, aalis na po ako rito. Pero... Hindi ko kailangan ng kaginhawahang maiaalok ninyo. Ang gusto ko'y isang payapat maligayang buhay sa piling ng aking pamilya. Kayo na po muna ang bahala sa mga anak ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Lagi po kami magpapadala ni Ruben ng panggastos nila. Huwag mo kalilimutan yung bidding ko, ha? Na kahit magkasama na kayo ni Ruben, maging matatag ka pa rin. At maging laging handa sa mga pagsubok na darating. Opo, Nay. At maraming salamat po sa suporta. Asahan mo, lagi ako narito, anak. Para sa inyo na pamilya mo. Sige po, Nay. Aalis na po yung barkong sasakyan ko. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Mahal, luto na itong mga ulam. Handa na rin ang dessert natin. Mag-ayos ka na para masundo na natin si Nanay Mila sa pier. Oo. Naku, sabik na ako makita ang mga anak natin. Ako man, Joyce. Ngayon, makakasama na natin sila lagi dahil handa na tayong pag-aralin sila dito. Oo nga. Dahil maayos na ang kita natin dito. Buo ng muli ang pamilya natin. Hindi na bigong pakikipagsapalaran natin dito sa Maynila. Maitutulad sa pakikipagdigma ang pakikipagsapalaran. Kaya bago ito pasukin, ay dapat na paghandaan upang ang tagumpay ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jelly Butia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huminahon ka! Huwag ka muna basta magalit, Donato. Alamin muna natin ang punot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko. Tapos sasabihin niyo, wag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung batang yun. Igaganti kong anak ko. Handog ng DZRH ang tulad
sa kanyang panahon. Nakaakit ang kapangyarihan. Kaya naman marami ang naghahangad na ito ay makamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donato sa ating dulang sa kanyang panahon. O pagkatapos, anong nangyari, anak? Sabi ko po sa kanya, sige, suntukin mo ako. Hmm. Susumbong kita sa papa kong pulis. Ha! Atras siya, kahit mas malaki pa siya sa akin. Yak, natakot na yon. Tama lang ang ginawa mo para hindi ka binubuli. Naalala ko po kasi yung sinabi niyo sa akin eh. Mas mabuti na yung ako yung mambuli kesa ako ang mabuli. O, totoo yun. Kaya ikaw, huwag kang papayag na maapi, ha? Opo. Lumabang ka at isumbong mo silang lahat sa akin kapag sinaktan ka. At ako nang bahalang marap sa kanila. Opo, Papa. Tatandaan ko yan. Ikaw naman, Donato, oo. Oh, Bakit ba ganyan lang tinuturo mo sa apo ko? Kung wala lang sa ibang bansa ang asawa mo, Jack, pupunahin ka rin niya. inay, walang masama doon. Kaya may nangaapi dito sa mundo dahil may nagpapaapi. At ayokong maging ganon ang apo nyo. Para saan pa taging pulis ako kung hindi ko siya ipagtatanggol? Dapat turuan mo siyang lumayo sa gulo at magkaroon ng mababang loob. Lola, yung mga hindi lumalaban, duwag yun. At ayaw po namin ni Papa ng ganun. Di ba po? Oo, anak. Kaya sa akin ka makinig lagi, ha? Huwag mong intindihin yung lola mo. Sobra naman ang anak ninyo, Aling Salud. Masyadong mabigat ang kamay sa mga bata. Bakit, Martin? Ano ba ginawa ni Donato? Naglalaro yung mga anak ko. Oh, Napunta ho ron sa bago niyang kotse. Aba, binatukan niya agad yung mga yun. ano? Pwede naman ho niya pagsabihang lumayo dun para wag magasgasan yung kotse niya. Kaso, binatukan niya kaagad. At saka niya pinagsisigawan. Ay, Maria Josep, pasensya ka na, Martin, ha? Ako na humihingi ng paumanhin sa masamang ginawa ng anak ko. Kumisan kasi, pabigla-bigla itong si Donato, eh. Porke pulis siya, malakas ang loob niyang saktan yung mga hindi makagaganti sa kanya. Ganun ba yun? Ewan ko ba kung bakit ganun siya. Hindi naman namin siya pinalaking barumbado. Inay, dapat lang sa mga batang yun ang batukan. Dahil matigas ang ulo nila. Hindi maglaro sa bakuran nila. Ang ingay pa. Pero mali pa rin yung ginawa mo, Donato. Hindi mo anak ka mga iyon. Gusto mo bang gawin din ng iba yung kay Bonbon? Yan ang hindi nila magagawa sa anak ko, Nay. Dahil malilintikan sila sa akin. Mananagot sila. Kaya nga, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Anak, pakinig ka naman sana. Para sa iyo naman yung sinasabi ko. Mali na gawin mo panakot sa mga tao ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng batas. Tama na nga usapang ito. Sinisira niyo araw ko eh. Oh! Galing niyo, Papa! Tinamaan niyo yung target! Talagang magaling ang papa mo, anak. Alam niyo, paglaki ko, gusto kong maging pulis tulad niyo. Bakit naman? Kasi, idol ko kayo. At saka, parang walang makapang-api sa akin. Matalino ka talaga, Bonbon. Talagang walang uubra sa'yo kapag pulis ka. Lalo na kapag mataas ang ranggo mo. Kaya tama lang, nahangarin mong maging pulis. Lito, Apo, Po, halika nang kumain at habang mainit pa itong pagkain, mamaya mo na ituloy ang pagbabasa mo. Sige po, Lolo. Oh, Lolo,
Ano yan? Tatanong po sana ako sa inyo eh. Tungkol saan? Bakit po ba? Hindi ko kinagis na ng nanay at tatay ko. Apo, buntis noon ng nanay mo sa iyo. Kaso niloko siya ng tatay mo. Sinawing palad naman na mamatay siya nang isilang ka. Kung ganun, talagang putok ako sa buho. Ano? Apo, may magulang ka. Huwag mong pansinin ang madalas na panunukso sa'yo ni Bonbon. Ingit lang yun sa'yo dahil mas matalino ka sa kanya. Minsan po kasi, Lolo, nakakabi ko na siya eh. Lagi na lang niya akong pinapaya sa mga tao. Lagi niyang pinapanakot ang papa niyang pulis. Hayaan mo, Apo. Kakausapin ko si Salud, yung lola ni Bonbon. Baka sakaling mapagsabihan niya ang kanyang apo at makinig sa kanya. Hoy! Putok sa buho! Dali nga! Lagi mo na lang ako tinatawag ng ganun. Alam mo namang Lito ang pangalan ko ah. O bakit? Totoo namang puto ka sa buho ah. Kasi wala kang nanay tsaka tatay. Ha? Uwi na ako. Tiyak na inintay na ako ng lolo ko. Hindi ka lang pala putok sa buho eh. Bastos ka pa. Kinakausap pa kita, iiwan mo na ako. Ano ba ba ang sasabihin mo? Tigilan mo ng pagsipsip sa advisor natin ha. Alam ko naman eh. Kaya matataas yung mga grade mo sa test natin. Dahil sumisipsip ka sa teacher. Hindi totoo yan ha. Totoo yan! Kunwari, tinutulungan mo pa. Di mo naman ako kayang talunin sa mga test kung hindi ka sisipsip eh. Kasi matalino ako. Nag-aaral din ako mabuti, Bonbon. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Talagang hindi ako naniniwala sa'yo. Butok ka sa buho, no? Tama na ha. Walang nanay, walang tatay, putok sa buho. Putok, putok, putok. Ito ang yan, tumigil ka na. Aray! Walang niya ka! Sinuntok mo ako, ha? Mundangan sa papa ko! Papa! Lolo! Oh, Bonbon! Bakit ka umiiyak? oo nga. Ano nangyari? Umahangos ka pa ng dumating. Kasi si Lito, Oh. tinuntok ako! Ito! Oo nga. Walang yan yun. Hindi na natakot sa kinalaban niya. Huminahon ka. Anong yung minahon na yan? Ka muna basta magalit, Donato. Alamin muna natin ang punot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko, tapos sasabihin niyo, huwag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung bata yun. Igaganti kong anak ko. Sargento, pasensya na kayo sa apo ko. Nabigla lang siya sa pagkasuntok sa anak nyo. Nagalit lang talaga sa pagtawag sa kanya ng putok sa buho ni Bonbon. At ang ibig niyo sabihin, kasalanan ng anak ko, ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi naman po palaaway ang apo ko eh. At ang anak kong palaaway. Ang hirap sa inyo magklaro. Matanda na kayo, wala pa kayong pinagkatandaan. Sakit nyo naman magsalita, Sargento Donato. Tama na po, Lolo Claro. Dahil ipinagtatanggol mo pang apo mo, kasalanan naman niya talaga. Maniwala po kayo. Si Bonbon po talagang nangulang mga asar. Sinungaling! Kahit sa akin. Sinungaling ka! Dapat sa'yo turuan na leksyon.
Sargento, teka, babarilin yung apo ko. Lolo! Huwag naman, Sargento. Huwag, ha? Bata yan eh, maawa ka. Ganon! Kung ganon, magsama kayo! Lola, salud. Nagsisisi po ako. Ana, di ko nalagay ng sarsilito. Para hindi niya ako sinuntok. Kasi manahingit ako sa kanya eh. Kasi palaging matataas ang nakukuha niyang grade sa test namin. Sana nga, Apo. Hindi mo na lang tinawag ang papa mo. Sana makaligtas si Nelito sa kamatayan. Huwag sana sila mamatay. Apo, sandali ha. Matawag yung anak ni Claro na nagbabantay sa kanila sa ospital. Hello, Nida? O ano, kumusta na? Ano nalagay ng maglolo? Ha? Lola, bakit po? Ano po sabi nung kausap niyo? Patay na sina Claro at Lito, Apo. Hindi sila nakaligtas sa pagkabaril ng papa mo. Ibig sabihin, mabibilang ko si Papa. Ayoko! Ayoko makakulong si Papa! Ayoko! Inay, mabuti dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinintay ko pa yung tawag ng nagbabantay kina Claro. Kaya ngayon lang ako nakapunta Kumusta ho? Nagkamalay na ba si Mang Claro? Si Lito, ano nang nangyari sa kanya? Inay, kahit sagutin pa natin ang lahat ng gastos nila at bigyan pa natin sila ng pera, gawin nyo. Ang importante, makalaya ako dito. Anak, tatagan mo sana loob mo. Ano ba ibig nyo sabihin? At bakit kayo umiyak? Ano na ba nangyari? Wala na yung mga binaril mo. Oh, Patay na si Nalito at Mang Claro. hindi. Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Paano na ako ngayon? Paano na? Kung nakinig ka lamang sana sa akin noon, na lumayo sa gulo at maging mahinahon, hindi mo sana sasapitin ito eh. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Sikapin mo magpakabait dito, anak. Hihintayin namin na yung paglaya. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Naging mapagmalabis ako. Patawad po. Di lamang alak, droga at salapi ang nakalalasing, kundi maging ang kapangyarihan. Kaya marapal lamang na ito'y gamitin ng tama upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa?
Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? Ang dami mong drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Kung nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Kaso tamad ka, sugarol pa. Gaga! Ah! Tunay ka! Ha? Naluluntok ka na ngayon! Dahil ang dasal mo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong inaabuso ang ginhawang natamo. At kahit mahal sa buhay ay nagagawang pabayaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni George sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Bakit mo naman ginawa yan, George? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin. Malaki utang ko sa sugalan na dapat kong bayaran, Femi. Kaya binenta ko ang kotse. At saka, bakit ka ba nagagalit? Mana ko naman yun sa mga namatay kong magulang, ah. Ginagamit ko rin yun sa pagtatrabaho ko. O, di mag-commute ka na lang. Ano? Mag-taxi. Wala ka talagang awa sa akin. O kaya mag-ipon ka. Para kahit second hand na kotse, makabili ka. Hindi yung umaasa ka sa minana ko. Sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo ako asawa. Bakit ikaw? Di ba ikaw yung dapat bumuhay sa amin ng anak natin? Pero inaasa mo sa kita ko ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para matupad yung mga pangako mo sa akin nung bago tayo ikasal. Sinabi ko na sa'yo, malaking utang ko sa dalawang sugalang pinupuntahan ko. At kailangan bayaran ko yun para hindi ako madisgrasya. Huwag ka lang umangal! Galit na galit talaga ako sa kanya, Hazel. Parang hindi niya na ako pinapahalagahan. Mula binata pa si George, di ba mahilig na talaga siya magsugal? Oo. O sa kabila no, nagpakasal ka pa rin sa kanya. Akala ko magbabago siya. Kaso lalo pa siyang nalulung sa bisyo. Nang namatay yung mga biyanan ko. At may manahin siya sa mga yun. Dapat kasi, hindi ka na lang nagpakasal sa kanya, Femi. Gary, Huwag ka sanang magalit kung narinig kong pag-uusap nyo, ha? Yayayain ko sana kayo mag-lunch, eh. At doon ko narinig ang kwentuhan nyo. Oh my gosh! Lunchtime na pala. Halika na, Femi. Kumain na tayo. Oo nga naman. sige na. Mauna na kayo. Kalimutan mo muna kahit sandaling problema mo sa asawa mo na makakain ka at makapagtrabaho ng maayos. Bilib na ako sa'yo, George. Pero wala nagawa si Femi nang ibenta mo ang kotse mo. Sabi ko naman sa'yo, Rex, hindi sa obra sa akin, eh. Mana ko yata yun. Pero teka, paano yun? Nagtataksi na lang siya, gano'n? Uy, kaya naman niya yun, eh. Kahit nga mag-jeep, eh. Ikaw talaga, oh. Eh, pre, huwag ka magagalit, ha? Pero parang hindi mo na mahal ang misis mo, ha? Sa totoo lang, Rex, mas masaya ako pag nasa kasino. Ay, naku. Tara na! Nangangati na ako maglaro. Mabuti naman. Naalala mo pa kung saan yung bahay mo, George? Remy, pwede ba pagod ako, ah? Huwag mo akong bungangaan. 3 araw kang hindi umuwi. Pagkatapos yan ang maririnig ko sa'yo. Bakit saan ka napagod? Sa kasino o sa babae mo? Wala akong babae. Antok na ako. Galing kami ni Rex sa kasino. Kaya pwede ba? Matulugin mo na ako. Kailan ka pa magbabago? Kailan mo titigilan yung bisyo mo? Lumalaki ng anak natin. Ganon din yung pangangailangan niya. Kailangan ko ang tulong mo. Bullshit na buhay to. Buti pa hindi ako umuwi. Makaalis na nga lang. O yan, ganyan. Ganyan ka kapag nasasabihan. Lumalayas!
Punong-puno na talaga ako sa kanya, Hazel. Pinagsisisihan ko nga bakit nagpakasal pa ako. Punong-puno ka na. Pero magkasama pa rin kayo. Ayoko lang kasing mawala ng amang anak ko. Pero hindi rin nagiging masaya ang anak ninyo. Dahil sa lagi ninyong pag-aaway. Ano bang gagawin ko? Gusto ko sana magbago siya. Sa kanya dapat mag-umpisa ang kanyang pagbabago. Kaso nga ayaw niya eh. Wala, adik na siya sa sugal eh. Ang magagawa mo na lang ay iayos ang buhay ninyong mag-ina. Alam mo, hiwalayan mo na yan para matahimik ka at makapagtrabaho ka na maayos. George, mabuti dumating ka na. May nagpunta dito kanina, Mysterious ang pangalan. Ang sabi, siya na raw ang may-ari nitong bahay at lupa. George, ano ba to? Totoo sinabi niya. Ha? Pati itong tinitira natin, binenta mo? Ay, saan na kami ngayon titira? Uupa na lang tayo ng maliit na bahay. Ano? Total, wala naman tayong sasakyan eh. Mabuti yung maliit na bahay, mura lang. Makakaya mo ng bayaran yun. Ano? Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa? Oh, Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? ang dami mo naman drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Ikaw nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Ay kaso tamad ka, sugarol pa! Gaga! Aray ko! Nanununtok ka na ngayon! Dahil ang daldal mo! Ito ang una at huling panununtok mo sa akin, George. Hindi mo na ito magagawa uli! Ano ibig mo sabihin? Iiwan ka na namin ni Junior! Tita Pilar, iniwan na namin siya. Sobra ng pagtitiis ko. Ayoko na. Sobra. Naunawaan kita, Pemi. May magagawa nga lang sana ako para magbagong pamangkin ko. Ginawa ko na. Ang hirap kasi, pati ako ayaw pakinggan. Hoy, sana kayo tutuloy ngayon ang aking apo. Sa amin po. Sinabi ko na po kina Inay at Ita yung nangyari. Dumaan lang ako dito sa inyo para nga ipaalam ang lahat. Kung kailangan mo ng tulong, Iha, tawagan mo ako, ha? Huwag ka mahihiya. At handa akong tulungan kayo ng aking apo. Dito ka lang nakatira, George. Well, ang liit dito ah. Ayos lang yun, Rex. May banyo naman dito sa loob ng bahay eh. Ang mahalaga, mura ang upa rito. At higit sa lahat, may pangkasino ako. Sa bagay nga. Pero teka, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka na lang. Hindi. Buti nga tahimik na eh. Wala nang makikialam sa lahat ng gusto kong gawin. Uy, teka. May sinabi nga pala si Greg eh. Oh. Yung isa natin tropa, hiring daw sa kumpanya nila. Baka gusto raw natin mag-apply. Tutulungan niya tayo. Ba't ako mag-a-apply? May pera pa naman ako. Ha? Abala lang yung trabaho yan sa pagkakasino ko. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. Pareho tayo ng pananaw. You mean, mag-a-abroad ka kasama ni Gary? Ipapasok niya ako sa company ng tita niya sa Hong Kong. At doon din siya magtatrabaho. Wow, magkasama kayo? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa. Pero aaminin ko, may nararamdaman ako para sa kanya. Paano na si George? Nung makipaghiwalay ako sa kanya,
kasabay nun, naglaho yung feelings ko. Kasalanan niya yun. Sa bagay, tama ka. Itinula ka niya para lumayo sa kanya. O, edi malaki ang chance na maging kayo ni Gary. Kung makapaghihintay siya na maghilom ang sugat sa puso ko na nilikha ni George. Tita Pilar, Tinawagan ako ni Rex. Sinabing, dito ko na nga raw nakatira at may sakit. wala na po pang-upa sa bahay, tita. Ano ba naman kasi itong ginawa mo sa buhay mo, iho? Inubos mo lahat ng kabuhayang minana mo sa iyong mga magulang. Ni hindi ka nagtrabaho. Nagsisisi na ako, tita. Dahil sa pagkalulong ko sa sugal at pagiging tamad, hindi ko na rin maipagamot ang sarili ko. Pati pamilya mo nawala sa iyo. Ang anak niyo ni Femi, nasa mga magulang niya. Siya naman nagtatrabaho sa abroad. Mag-isa na ako ngayon, tita. Ano pa ang silbi ng buhay ko? George, ipagagamot kita. At kapag magaling ka na, magtrabaho ka. Magbagong buhay ka na. Maging masipag. Malay mo, baka sakaling kapag nagbago ka na, muli mong mabuo ang iyong pamilya. Maraming salamat po, Tita Pilar. Maraming salamat po. Ang katamaran at kalayawan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat na ito'y layuan upang di masira ang magandang sinimulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinungaling malandi! Trixie, dahil sa lalaking yun, sinampal mo ako? Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataang waring hindi matuto? Ilang ulit nang nadapa, wala pa ring ingat. Ganito po ang naging karanasan ni Trixie sa ating dunang sa kanyang panahon. Oy, Trixie! Pumapasok ka na pala uli? Oo, Cindy. Ang saya ko nga Dahil narito na uli ako sa university. Ang hirap ko yung mga anak at mag-alaga ng bata. Sino nag-aalaga ngayon sa mga anak mo? Lalo na doon sa baby. Si Inay. Ay, naku, Cindy. Para talaga
talaga ako nakakawala sa hawla. Ang sarap ng feeling. Yun nga lang. Grade 10 pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, ang tagal kong nahinto. Kaya nga dapat, studies na lang yung asikasuhin mo this time. Wala na munang BF para makatapos ka ng high school. Inggit nga ako sa iyo eh. Malapit ka nang matapos sa college. Matatapos ka rin, girl. Sumunod ka lang sa payo ng parents mo. Ito naman. Ang tagal natin hindi nagkita tapos sermonan mo lang ako. Ibahin mo na nga ang usapan natin. Ikaw talaga, oo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? May naging kaibigan ako, super gwapo. Vic ang name niya. May handaan sa inyo bukas? Ay, oo, paring Rufo. Kaya magpunta kayo ng pamilya mo, ha? Anong okasyon? Hindi mo pa naman berde, ah. Uy, taong ire naman, oh. Bukas na graduation sa college ni Cindy namin. Ay, oo nga pa. Graduation na ni Cindy nyo. Tama. Nakakalimutan ko. Buti pa kayo ni Tinding. Nakatapos na ang bunso nyo, samantalang si Trixie namin hindi pa rin. Uy, bakit? Nag-aaral na naman siya ngayon uli, di ba? Oo, pero mukhang hindi pa rin seryoso. Ha? Para bang hindi pa rin nadadala sa 2 ulit ng pagkabigo sa pag-ibig. Nakita kong magkasamang umalis sina Trix at Cindy. Babatiin ko nga sala, kaya lang ang layo nila eh. Ay, nagpasama sa anak natin si Trixie. May pupuntahan daw na birthday party yata. Ay, nako. Talagang yung anak ni Rupong yun, nakuha pang mag-party. Malamang na iniwan na naman niya sa mga magulang niya ang kanyang mga anak. Alam mo, Lucas, hindi ko talaga gustong ugali nitong si Trixie. Tigas ang ulo. Kaya siya napapahamak eh. Kasi nga hindi nakikinig sa magulang. Kung hindi nga lang kaibigan natin si Rufo, gusto ko sana iwasan ng anak natin si Trixie. Ay, Hindi siya magandang kaibigan. tama ka. Pero, huwag kang mag-alala, ha? Hindi naman niya naaakay sa paggawa ng mali ang ating anak. Oy, ayan, katunayan, tapos na sa kolehiyo ang ating si Cindy, ha? Kasi naman... Mabait at masunurin ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Patuloy na lamang natin siyang papayuhan, paalalahanan, ha? Huwag niyang tutularan ang maling ginagawa ni Trixie. Kahit pa nga kaibigan niya yun. Galing kayo sa mall ni Vic? Oo, nagpasama ako sa kanya na bumili nitong damit na dala ko. Alam mo, girl, pinamerienda niya ako. Tuwang-tuwa ka, ha? Siyempre naman. Alam mo naman crush na crush ko siya, hindi ba? Trixie, parang kaibigan lang, ha? Huwag ka masyadong mahulog ang loob mo sa lalaking yun. Ito naman? Bakit? Mabait naman siya. Feeling ko nga, malapit na siya magtapat sa akin. Kasi baka mamaya, matulad ka rin doon sa 2 pinagkatiwalaan mo. Baka lokohin ka. At sasaktan ka lang din ng Vic na yun. Salamat at pinagbigyan mo kung madalaw ka dito sa inyo, Cindy. Maayos ka naman nagsabi sa akin, Vic. At saka, hiningi ko rin yung permiso ng parents ko. Pumayag naman sila. Kaya, pinadalaw kita rito. Iba ka talaga. Hindi ka lang mabait at matalino. Mabuting anak pa. Ayoko mo pahamak eh. Kaya lagi kong sinusunod yung pangaral ng mga magulang ko. Maswerteng magiging boyfriend mo. Wala pa sa isip kong pag-ibig.
Sa ngayon, ang focus ko, pagkuha ng lisensya para maging ganap na teacher. Tsaka ako na lang iisipin yung pag-ibig pag may trabaho na ako. Sandali nga, Cindy. Ay, Trixie, ikaw pala. O, kumusta na? Ilang araw ka rin hindi nagpakita sa akin, ha? Huwag mo nga akong kumustahin. Traitor. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Dahil yan ang totoo. Kala ko kaibigan kita. Yung pala traitor ka. Mga agaw. Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag ka na magsinungaling. Inaagaw mo sa akin si Vic. Ang lalaking gusto ko. Ilang beses ko na siya nakitang dumadalaw sa inyo. Trixie, hindi kita niloloko. Oo, dumadalaw siya. Nagtapat din ng pag-ibig sa akin, pero hindi ko siya tinanggap. Dahil nga alam ko, gusto mo siya. At isa pa, wala akong damdamin para sa kanya. Sinungaling ka, malandi. Ah! Dahil sa lalaking yun, sinampal mo ko. Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan. Hindi mo dapat ginawa yun kay Cindy, Trixie. Sinaktan mo siya. Hiniya pa sa mga tao. Anong klase kang kaibigan? Kasalanan niya. Kaya ko ginawa yun. Pwede ba wag mo siya ipagtanggol? Hindi niya kasalanang dinadalaw ko siya. At lalong hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil wala naman tayong relasyon. Vic! Kaya wala kang karapatang saktan sino mang babaeng gusto kong dalawin. Sorry, Trixie. Oo, nakipagkaibigan ako sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. At ginawa ko yun para mapalapit din kay Cindy. Ano? Gusto kong tulungan mo ako sa kanya. Dahil siyang mahal ko. Sama mo. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi kita pinaasa. Wala akong ginawa o binitiwang pangako sa'yo para umasa ka. Isa pa, Trixie. Ang gusto kong maging girlfriend ay yung dalaga. Hindi yung may 2 anak na. Tumahang ka na, anak. Walang may tutulong sa iyo ang pag-iyak. Kakaya ako, itay. Kakaya. Anak, 2 beses ka nang nadapa. Niloko na mga minahal mo. Ngayon naman, nagmahal ka at nasaktan sa hindi ka naman gusto. Hindi kaya may nais ipahiwatig sa iyo mga pangyayaring yun, anak? Itay. Hindi kaya dapat kalimutan mo muna ang tungkol sa pag-ibig. Ituon mo ang pansin mo sa kinabukasan ninyo ng iyong mga anak. Napapabayaan mo na sila eh. Wala kang ginagawa para paghandaan ang kanilang kinabukasan. Tawarin niyo ako, itay. Nagbuhay dalaga na naman ako. Kaya eto, nasaktan na naman ako. May pagkakataong ka pa, anak. Bumangon ka muli. Aalalayan ka namin ng iyong inay. Kumusta ang karinderya mo, Trixie? Okay naman po, itay. Nakakatuwa nga po eh. Dahil mula po ng payagan ninyo akong buksan ito, malakas pa rin po ang kita ko hanggang ngayon. Mabuti naman. Salamat po sa inyo ni Inay ha, sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nakakabangon at nakakaipon. Nababantayan ko pa po mga anak ko. Ang kabutihan mo ang hangad namin, Trixie. Lalo na ngayong may mga anak ka na. Kaya sana, huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Pangako po, itay. Hindi ko na po ulitin pa ang mga naging pagkakamali ko
Ay, siya nga pala. Nakapasa na sa licensure exams for teacher si Cindy. Balita ko'y magtuturo na rin siya sa Manila. Ang galing niya talaga. Naabot na niya ang pangarap niya. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa mga sinabi at ginawa mo sa kanya. At buuin niyong muli ang inyong pagiging magkaibigan. Nahihiya po ako eh. Sobra ko pong nasaktan ng kaibigan ko. Baka hindi niya po ako patawarin. Anak, patawarin ka man niya o hindi, ang mahalaga, naipadama mo sa kanya ang iyong pagsisisi at pagbabago. Maupo ka, Trixie. Salamat po, Aling Tinding. Sandali na lang. Lalabas na si Cindy. Nay? Sino po yung bisita? Uy, Ako, Cindy. Trixie! Ay, kumusta ka na? Eto, may karinderya na ako sa bahay namin. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Ay, Ikaw, balita ko, isa ka ng ganap na teacher. awa ng Diyos. Bukas nga ang alis ko papuntang Maynila. Doon ako magsisimulang magturo. Congratulations, ha? Ibig bang sabihin niya, hindi ka nagalit sa akin? Oo, pasensya ka na sa akin, ha? Naging makitid ang isip ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa at masasakit na sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang importante, magkaibigan na uli tayo. Salamat sa pangunawa. Ay, siya nga pala. Sana sa isang buwan, sa birthday ng bunso ko, narito ka. Ah, sure. Oo, darating ako. Pinaghahandaan mo na. Oo, wala mang ama-ama anak ko. Sisikapin ko naman maging isang ulirang ina sa kanila. Ang payo lang magulang ay pakinggan. Ito'y isaisip at laging lakaran. At ikaw ay maliligtas sa kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.